si Roque at saka si Loli Arroyo Bernas, yung nakikita nyo sa kanan, si Loli Arroyo Bernas yan. Yan ay anak ni, solo yata yan eh, sulong babaeng anak ng dating presidente na ngayon ay congresswoman ng Pampanga na si Gloria Macapagal Arroyo. Ang pangalan ng anak niyang ito ay si Ambassador Loli Arroyo Bernas. Ngayon, itong si Loli Arroyo, siya ang kasalukuyang ambassador ng Pilipinas sa bansang Austria sa Europe, Slovakia. Kaya siya po ngayon ang kasalukuyang ambassador doon. Magaling ito si Luli Arroyo, mabait naman ito. Kaya lang, ito namang si Harry Roque, ewan ba natin, sinasamantala naman yata yung kabaitan ni Luli Arroyo. O syempre, alam niya naman na anak yan ni Gloria Arroyo. Alam rin ni Roque na ang Arroyo ay kakampi ng Duterte. Kaibigan din ni Roque ang mga Arroyo. So lumapit siya ngayon dito kay siguro magpapatulong dito kay Luli Arroyo Bernas kasi nag-a-apply nga si Roque ng political asylum sa bansang Austria. Kasi siya ineject, yun, tama. Ineject siya, ejected siya sa bahay niya. Ejected sa bahay ni Kuya doon sa Dahig sa the Netherlands. So ngayon, nag-aano si Roque, sinisikap na makakuha ng political asylum status doon sa bansang Austria, sa Vienna. Itong si Roque, ewan ko kung sinong nag-post niyan. Pinost yan, kumalat yan sa social media, malamang si Roque din yung nag-post niyan. O diniscuss ko yan nung isang araw. Sabi ko, medyo magkakaproblema nito si Ambassador Loli Arroyo. Magkakaproblema siya niyan. Kasi pag ambassador ka ng Pilipinas sa Austria, kung ano yung policies, ano yung desisyon ng bansang Pilipinas, ipasunod mo. Ano ba yung desisyon ng bansang Pilipinas, ng government natin? Si Roque ay deklaradong fugitive from justice. Si Roque ay may kaso dito sa korte mismo, qualified human trafficking na non-bailable offense. Si Roque ay kinansila na ang pasaporte. So, ibig sabihin, itong mga decisions na ito sa Pilipinas, hindi naman ito harassment o persecution kay Roque. Kasi ang nag-decide nito, korte. Ang kaso niya ay nasa korte na ng regional trial court, no? Regional trial court. At mayroon ng in-issue sa kanyang warrant of arrest. Mayroon, kinansila ang kanyang passport dahil fugitive na siya from justice. So ngayon, bilang ambassador ka, dapat wag mong poprotektahan si Roque. Wag mong poprotektahan si Roque. Kasi yan wanted fugitive from justice. Dapat pag-isipan ito ni Luli Arroyo. Pag tumulong siya diyan kay Roque, posibleng matanggal siya sa pagka-ambassador. Kasi hindi pwede yan, ambassador ka, dapat ipasunod mo kung ano yung desisyon ng Pilipinas. At hindi naman yan simpleng desisyon lang ng executive department. Judiciary na natin. Regional trial court na ang nag-issue ng warrant of arrest. Korte rin ang nag-cancel ng kanyang passport. Pinapatupad na ito ng DFA. Bakit yung ambassador doon, hindi yan mahigpit maipatupad? Dapat nga, pag ambassador ka sa Austria, makikipag-coordinate ka sa Austrian authorities para kumbinsihin ang Austrian authorities na wag i-grant ang political asylum niya. Dapat nga kumbinsihin niya yung Austrian authorities na wag niyo pong pagbigyan ang application niyan sa asylum kasi hindi naman yan persecuted. Yan po ay may mga kinakaharap na mga karumal-dumal na kaso sa bansa namin. Di ba? Dapat trabaho yan ng ambassador natin sa Austria. Pero kung tinutulungan niya pa si Roque, mabigat yan. Kaya ngayon, may nabasa tayo sa Billionaire News Channel. Ito mga kabunyogo. Ito yung, Billionaire News Channel. Malacanang Press Officer Claire Castro warned Philippine Ambassador to Austria and Slovakia, Loli Arroyo Bernas, against helping lawyer Harry Roque following the circulation of photos showing the ambassador in the company of the wanted lawyer.
Kaya ako yung pagsabi kong winarningan ni Yusek Castro, si Ambassador Loli Arroyo sa pagtulong kay Roque, hindi ko po gawa-gawa yan. Hindi po gawa-gawa yung title ko na yan na Yusek Castro, winarningan si Ambassador Loli Arroyo sa pagtulong kay Roque. Hmm. Ah, bagamat di umano lumang picture yan, pero kumpirmado ko based sa sinabi ng kabunyog sa Austria, kasi pagpunta niya mismo sa embahada ng Pilipinas doon sa Vienna, Austria, nandun si Harry Roque. Kung maaalala nyo, na-discuss ko na yan. Hmm? Na-discuss ko yon na si Roque ay totoong nasa Austria dahil nakita nung isang kabunyog doon sa embahada. Kung anong sadya niya doon, hindi natin alam. Pero ano pa ba naman ang sadya niya doon sa embahada? Ha? Ano pa ba naman ang sadya niya doon sa embahada? O di natural, magpapatulong kay Luli Arroyo. Si Luli Arroyo kasi, anak nga ni GMA. Ay alam naman natin ng Arroyo, kakampi ng ano ng Duterte. Pero sana magpaka-professional itong si Luli Arroyo Bernas, ha? Huwag niyang idamay yung alyansa ng Arroyo at Duterte sa kanyang pagiging ambasador. Sa katunayan, dapat niyang gawin kung ano ang dapat gawin ng ambasador. Ano bang dapat niyang gawin bilang ambasador? Ipatupad ang batas ng Pilipinas. Ano ba ang batas natin ngayon? Si Roque ay fugitive from justice. Si Roque ay may kinakaharap na mga kasong kriminal dito. Si Roque ay kansilado na ang pasaporte. Di ba? Di ba? So dapat nga si Luli Arroyo mismo makipag-coordinate sa Austrian authorities para ipaalam dito na wag niyo pong i-grant ang political asylum application niyan kasi fugitive yan from justice sa bansa namin. Yan po ay may kinakaharap na kaso. Ganon, may formal na communication nga dapat sa Austrian authorities. Eh, ang problema kung sa halip na ganon ang ginagawa niya, tinutulungan niya pa si Roque. Tama yung tama yung warning ni Yusek Claire Castro. Ha? Kaya yung sabi dito sa Billionaire News Channel, Malacanang Press Officer Claire Castro warned Philippine Ambassador to Austria and Slovakia, Loli Arroyo Bernas against helping lawyer Harry Roque. Tama po yan. Tama rin yan kay Yusek Claire Castro, nagpapaalala siya. At least pag nagsalita si Yusek Claire Castro, may puwersa yan. Kaysa ako lang, blinag ko na rin yan nung isang araw, nag-warning na ako niyan. Pero sino ba naman ako? Sino ba naman ako para mag-warning? Ha? Pero ngayon na ang nag-warning na ay si Yusek Claire Castro na, medyo may bigat na yan. Ha? Medyo may bigat na yan. Kasi tagapagsalita ng Malacanang si Yusek Claire Castro. Hindi yan pwedeng baliwalain. Kaya yung warning ni Yusek Claire Castro ay may diin at bigat. Kaya salamat kay Yusek Claire Castro. Nag-react na ako diyan noong isang araw. Sabi ko, hindi talaga nito mapapa-deport sa Pilipinas si Roque kung ganyan. Hindi talaga mapapa-deport sa Pilipinas 'yan. Kasi kung ang ambassador doon hindi binibigay yung kumpletong information sa Austrian government, ay baka maaproban pa ang political asylum niyan. 'Di ba? Baka maaproban pa ang political asylum niyan. Nakakalungkot. Pag naaprobahan yung political asylum application niyan, mahihirapan na talagang i-deport yan. Kaya dapat talaga pigilan Austrian government na pag nabigyan ng political asylum yan si Roque. Kasi pag hindi yan nabigyan ng political asylum sa Austria, wala na siyang mapupuntahan. Hindi na siya nabigyan ng political asylum sa the Netherlands. Ito na lang ang huling pag-asa niya, Austria. Bakit siya napunta sa Austria? Ang sabi kasi ng the Netherlands, doon ka mag-apply ng political asylum mo sa bansa na nagbigay ng visa mo. So ang nagbigay ng Schengen visa, ang nag-process ng visa ni Roque ay Austria. Sabi ko nga, mabait naman yan si Luli Arroyo. Kaya lang, syempre, ito namang si Roque, sinasamantala siguro yung kabaitan ni Luli Arroyo. Dapat nga hindi niya yan, kaya lang, kapit sa patalim na kasi yan si Roque, gagawin talaga niyan ang lahat para ma-approve yung mag-grant yung kanyang political asylum application. Gagawin niya talaga yan lahat.
Kaya ganyan yan. Kahit mapahamak pa si Luli Arroyo sa ginagawa niya, linalagay niya sa alanganin, gagawin niya talaga yan. Ha? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.